Sumasa inyo po ang programang Reconnect, an Evangelical Mission. Kamusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Dalangin po namin na namamalagi ang kapayapaan sa inyong sambahayan at ligtas sa anumang uri po ng karamdaman. Sa gagawin po nating pagtalakay ngayon ay makakasama po natin ang kapatid na Ron. Salamat po kapatid na Lemuel. Gusto po naming batiin yung mga sumusubaybay sa amin. Diyan po sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng telebisyon, maging yung mga nanonood sa iba't ibang mga social media platforms, halimbawa po ay yung YouTube, kapatid na Lemuel. Binabati din po natin, kapatid na Ron, yung mga frontliners po natin ngayon. Ano? Lahat po ng mga medical staff, mga kapulisan, at lahat po ng ginagamit ng gobyerno para po labanan ang pandemic, yung COVID-19 nga po. Maligayang panonood po sa inyong lahat. Pinakahangad po namin, mga kaibigan, na pakinabangan po ninyo ang gagawin nating pagtalakay. Lalo na po sa kasalukuyan ay sunod-sunod ang mga hindi karaniwang pangyayari na dumadagdag po sa paghihirap ng buhay at kalooban po ng tao. Ang mga ito po ay nagdudulot po sa atin ng pangamba, ng takot at maging ng kalituhan po sa marami. Kaya ang itinatanong tuloy ng iba, ano na ang magiging hantungan ng mga ito? Ano ang marapat na gawin ng tao para makalampas sa mga nangyayari at mangyayari pa sa hinaharap? At yan nga po ang tatalakayin natin ngayon, kapatid na Ron, sa gagawin po nating mga pagtalakay. Ano po? Kapatid na Lemuel, dapat po ba nating ipagtaka itong mga sunod-sunod na dumarating na problema po sa tao? Halimbawa, nito lang nakaraang taon, bago ito matapos, yung 2019, halos sunod-sunod po yung nabalitaan nating mga paglindol, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng daigdig. Idagdag pa po natin yung mga nangyaring wildfire, halimbawa sa Amazon, at yung bushfire sa Australia at sa Korea. At maging dito po sa ating bansa ay may mga nangyari pong ganyan. At ngayong taon na ito, kapatid na Ron, mga kaibigan, halos nagsisimula pa lang po itong 2020, nakakatatlong buwan pa lang po tayo, ay napakaraming mga hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan na po natin at nasasaksihan po natin. Halimbawa, nagkaroon po ng mga tensyon sa mga bansa, yun nga pong sa pagitan ng US at Iran. Dito naman po sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng daigdig, nangyari din po ito, yung pagputok ng mga bulkan. Dito sa atin, yung pong bulkang Taal, ano po? At maging yung outbreak ng African swine flu at bird flu. At idagdag natin, kapatid na Lemuel, itong nararanasan natin sa kasalukuyan na outbreak ng coronavirus. At hindi lang siya outbreak, kapatid na Ron, pandemic. Pandemic, pambuong mundo. Ang totoo, kapatid na Ron at mga kaibigan, hindi po natin dapat ipagtaka yung mga bagay na nangyayari na yan. Sapagkat noon pa man ay ipinagpauna na po ng mga apostol na mangyayari yan sa panahon po natin. Mabuti ay ipaglingkod po natin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Ron. Babasahin po namin sa inyo ang nakatala dito po sa unang Tesalonica 3:4 mula po sa Saling Amplified Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Sapagkat noon pa mang kasama ninyo ako, alam ninyong malinaw ko na kayong binabalaan noon pa na tayo ay gigipitin ng paghihirap at padadanasin ng kalumbayan, gaya ng inyong nalalaman na mula noon ay nagaganap na. Mga mahal naming kaibigan, ito po ang noon pa, malaon na, ipinagpaon na po ng Biblia. Ang sabi po ni Apostol Pablo, gigipitin kayo ng paghihirap at padadanasin ng kalumbayan. Kapatid na Lemuel, hindi po ba't noon pa naman talagang ang tao nakararanas na ng iba't ibang uri ng karamdaman? Ang tanong po natin ay, kailan lalo natitindi itong kahirapan na nararanasan ng tao? At ang totoo, hindi lang kahirapan, maging yung kalumbayan. Ang babasahin po natin, kapatid na Ron at mga kaibigan, ay pahayag pa rin po ni Apostol Pablo. Dito pa rin po sa Saling Amplified Bible. Dito naman sa unang Timoteo 3, talata ay 1, ganito ang ating mababasa. Subalit, unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating, magsisimula, ang mga mapapanganib na mga panahon ng matinding stress at ligalig na mahirap pakitunguhan at mahirap batahin. Mga giliw po naming taga-subaybay, napakaliwanag po sa pahayag na ito ni Apostol Pablo na sa mga huling araw
darating po ang mga mapapanganib na panahon ng matinding stress at ligalig. Pagka sinabi pong mga huling araw, ay mga huling araw ng mundo o panahong malapit na ang wakas ng sanlibutan o ang ikalawang pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Lemuel, meron po bang palatandaang ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo? Katunayang tayo po ay nasa panahong mga huling araw na o malapit na ang ikalawang pagparito ng atin pong Panginoong Hesukristo? Meron po, kapatid na ron. At ang totoo, mga kaibigan, may tagpo po sa Biblia na nagtanong sa Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad ukol po sa kanyang ikalawang pagparito. Ganitong ating mababasa dito sa Mateo 24:3. Ganito ang nakasulat. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Kapatid na Lemuel, ano po ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo doon sa tanong ng kanyang mga alagad sa kanya kung kailan ang kanyang ikalawang pagparito o ang katapusan ng sanlibutan? Ano po ang palatandaan? Itutuloy lang po natin yung ating pagbasa, kapatid na ron at mga kaibigan. Ang binasa po natin kanina ay talatang 3. Ngayon naman ay sa mga talatang 33, 6 hanggang 8. Ganito ang nakasulat. Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Mga kaibigan, dito po sa mga pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay inisa-isa po niya yung mga palatandaan na kapag yun po ay natupad na, kapatid na ron, ano? Ang sabi niya, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Kung gayon, kapatid na Lemuel, sa madaling sabi, nasa mga huling araw na. Apo. Ano po ba ang pangyayaring ipinagpauna ng atin pong Panginoong Hesukristo? Katunayang tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang sabi po, kapatid na ron, doon sa ating binasa ay makakarinig daw tayo ng mga digmaan. At yun hindi pangkaraniwan na mga digmaan. Kundi ang sabi ng Biblia digmaang aalingaw-ngaw. Na kung babasahin po natin ang saling Ingles, ang terminong digmaang aalingaw-ngaw ay rumors of wars doon po sa New King James Version. At kung babasahin naman po natin yung magandang balita, Biblia, ang nakalagay po doon ay digmaang mapapabalita. Alin po ba ang kinatuparan niyan, kapatid na Lemuel? Ang katuparan po niyan, kapatid na ron at mga giliw naming taga-subaybay, ay noong sumiklab po ang unang digmaang pansanlibutan o yung World War I, noon pong July 27, 1914. Na yung digmaan na yan, kapatid na ron, yan po yung unang ginamitan ng mga makabagong kasangkapan na pangkomunikasyon, pangtransportasyon. Kaya mabilis po na napabalita itong digmaan na ito. At hindi po natatapos doon. Sinundan pa yon ng ikalawang digmaang pansanlibutan o yung World War II noong September 1, 1939. Na katuparan po ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Biblia na magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian. At ang katotohanan yan, kapatid na ron at mga kaibigan, na ang katuparan po ng digmaang aalingaw-ngaw ay ang World War I noong 1914 ay sinasang-ayunan po maging ng mga nagsalin ng Biblia. Ang babasahin po natin ngayon ay ang footnote po ng Mateo 24, 6 hanggang 8. Dito po sa saling The Last Days Bible sa page 54, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ngayon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod kung paano nila mahihinuha kapag ang daigdig ay talagang pumapasok na sa pagsisimula ng panahon ng paghihirap. Ang paglapit ng katapusan ng panahon ay kakikitaan ng ilang pangyayari sa daigdig
na nangyayari ng sabay-sabay. Ang mga pangyayaring iyon ay, una, maraming bansa na tumitindig o nag-aalsa laban sa maraming ibang bansa. Ikalawa, mga kaharian na tumitindig o nag-aalsa laban sa mga kaharian. Ikatlo, mga pagkakagutom. Ikaapat, mga epidemya ng mga sakit. Ikalima, mga lindol sa iba't ibang dako. Sa Marcos Kapitulo 13, ang salitang mga kaguluhan ay ginamit ng ating Panginoon sa halip na mga epidemya ng mga sakit, mga digmaan sa pagitan ng mga bansa o kahit sa pagitan ng mga kaharian ay karaniwan at naging karaniwang pangyayari. Itinala ng kasaysayan ang mga pagkakagutom sa iba't ibang panahon. Nagkaroon ng mga panahon ng matitinding epidemya ng mga sakit. Nagkaroon ng mga paglindol sa nakaraan. Subalit, lalong dumarami sa kasalukuyang panahon. Gayunman, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay sa isang tiyak na panahon kung kailan ang lahat ng pangyayaring ito ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay. Ang kauna-unahan sa gayong panahon sa kasaysayan ng daigdig ay naganap sa mga taon ng unang digmaang pandaigdig, 1914. Kapatid na ron, sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay na hindi po tayo ang may sabi nito. Opo. Ano po? Mga kaibigan, ayon po mismo sa nagsalin ng The Last Days Bible, ang sabi doon gayunman, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maghintay ng isang tiyak na panahon kung kailan ang lahat ng pangyayari ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay, na ang tinutukoy po dito ay ang mga palatandaan na ibinigay po ng Panginoong Hesukristo. Kapatid na Lemuel, ayon po sa mismong nagsalin ng The Last Days Bible, Apo. alin daw po ang kauna-unahan sa kasaysayan ng daigdig na ang palatandaang ibinigay ng atin pong Panginoong Kristo na naganap na ang sabi po ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay? Ang sabi po dun sa ating binasa, kapatid na ron, ang kauna-unahan sa gayong panahon sa kasaysayan ng daigdig ay naganap sa mga taon ng unang digmaang pandaigdig, 1914. Kapatid na Lemuel, kaya po ba tayo naniniwala doon sa banggit na ang katuparan ng digmaang aalingaw-ngaw na sinasabi ng atin pong Panginoong Kristo na yun ay ang 1914 na World War I ay dahil po sa sinabi noong nagsalin lang ng The Last Days Bible? Hindi po, kapatid na ron at mga kaibigan. Ang totoo po, itong saling The Last Days Bible ay maituturing po nating isang makabagong salin na ang copyright po nito ay noong 1999. Samantalang matagal na po na sinasampalatayanan natin na siyang ipinangaral po ng kapatid na Felix Manalo. Ang kinikilala po at sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, na ang digmaang aalingaw-ngaw ay natupad po noong sumiklab ang unang digmaang pandaigdig o World War I noong 1914. Kaya ang mga matitinding kahirapan na binabata ng tao sa kasalukuyan ay palatandaan lamang na malapit na ang katapusan ng mundong ito. Sa panahong ito ay lalo po nating kailangan ang pagsaklolo ng ating Panginoon Diyos at ang katiyakan ng pagtatamo ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Lahat po ng palatandaan na ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo na malapit na ang wakas ng mundong ito ay naganap na. Ang totoo, kapatid na Lemuel, ay isa na lang ang hindi nagaganap. Yung mismong araw ng paghuhukom o yung mismong araw ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At habang naghihintay po tayo, kapatid na ron at mga kaibigan, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, ay marapat lamang po na makatawid tayo at maligtas sa mga kasalukuyang nangyayari at maaari pang mangyari na mga kapahamakan sa mundo. At higit sa lahat, kapatid na ron, maligtas tayo pagdating ng araw ng paghukom. Mangyayari po yon, kapatid na Lemuel at mga kaibigan, ito'y magiging posible kung makakamit natin ang tulong ng atin pong Panginoon Diyos. Sino po ba ang magkakamit, kapatid na Lemuel, ng pagtulong na mula sa atin pong Panginoon Diyos? Mga kaibigan, ito po ang patotoo ng Biblia sa kung sino po ang magkakamit ng tulong ng Diyos. Basahin po natin ang nakatala dito po sa unang Kronika 28:9 sa Saling Expanded Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo ito. At ikaw, Solomon na aking anak,
Tanggapin, kilalanin, alamin mo ang Diyos ng iyong Ama. Paglingkuran mo siya ng lubos at kusang loob ng iyong buong puso at nakahanda ang isip, diwa, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang nasa isip ng bawat isa. Nasasaliksik ang bawat puso, nauunawaan niya ang lahat ng bagay na iniisip mo, bawat hangarin, motibo at pag-iisip. Kung lalapit ka sa Kanya upang humingi ng tulong, hanapin siya, makatatanggap ka ng kasagutan, masusumpungan mo siya o papayagan niyang masumpungan mo siya. Subalit, kung tatalikuran, iiwan, pabayaan mo siya, iiwan, itatakwil ka niya, magpakailanman. Mga kaibigan, ito po ang kailangang gawin ng tao upang tulungan ng atin pong Panginoong Diyos. Lalo na nga po sa panahong ito, kapatid na ron, kailangan niyang tanggapin, kilalanin o alamin ang Panginoong Diyos. Kapatid na Limuel, maaaring may magsabi na nagawa na raw nila yon. Kinikilala nila, tinatanggap nila ang atin pong Panginoon Diyos sa kanila pong buhay. Pero kapatid na ron at mga kaibigan, ang tunay po na kumikilala at tumatanggap sa ating Panginoong Diyos ay ang naglilingkod po sa Kanya ng lubos o ng buong puso. Kapatid na ron, napakahalaga po na magawa ito ng tao sapagkat ayon po sa ating binasa, nalalaman po ng ating Panginoong Diyos yung ating iniisip, nasasaliksik niya ang bawat puso. Kapatid na Limuel at mga kaibigan, gaya ng binanggit kanina, nalalaman ng ating Panginoon Diyos ang ating isipan, hangarin, maging yung ating motibo. Sa makatwid, wala tayong maililihim sa atin pong Panginoon Diyos. May mga nagsasabi po na sa kanilang ginagawang paglilingkod, ginagawa raw nila ito ng buong puso. Subalit kapatid na Limuel, sapat po ba na ginagawa lang ng tao na mula sa puso yung kanyang paglilingkod? Hindi po sapat yun, kapatid na ron at mga kaibigan. Sa unang Samuel po, 12:24, ay ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa atin. Pakinggan po ninyo ito. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Mga giliw naming taga-subaybay, hindi po sapat na buong pusong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po ay ayon sa katotohanan. Ang katotohanang tinutukoy po ay ang mga salita ng Diyos. Ayon po sa Juan 17:17, mababasa po ninyo sa inyong mga TV screen. At yan ay pawang nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Sa makatwid, kapatid na Limuel at mga kaibigan, ang paglilingkod na hindi po nakasalig sa Biblia, hindi katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon Diyos. Gaano po ba kahalaga, kapatid na Limuel, kung ang ginagawang paglilingkod po ng tao nakasalig sa katotohanan o nakasalig po sa Biblia? Basahin po natin, kapatid na ron at mga kaibigan, ang nakasulat po dito sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kapatid na ron at mga kaibigan, ganito po kahalaga ang mga katotohanang nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Ayon po sa ating binasa, ito po ang magtuturo sa atin sa daan ng kaligtasan. Sa makatwid, kung ang paglilingkod po ng tao hindi ayon sa katotohanan o sa banal na kasulatan, hindi po yon ang paglilingkod patungong kaligtasan. Ito po ang dahilan, kapatid na ron at mga kaibigan, at hindi po tayo tumitigil na hikayatin natin ang atin po mga taga-subaybay, lahat po ng ating kakilala, na umanib po sa loob ng Iglesia ni Kristo upang dito po natin maisagawa ang paglilingkod po sa Diyos na ikaliligtas. Kapatid na Limuel, ang pag-anib po ba sa Iglesia ni Kristo ay katotohanang nakasalig sa Biblia? Nakasalig sa katotohanan yon, kapatid na ron at mga kaibigan. At alam niyo po ba na mismong ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, ang may pahayag niyan? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Juan
Gis 7 at 9, dito po sa saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Pakinggan po ninyo ito. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Kapatid na Lemuel, sa binasa po ninyong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, Apo. ang banggit po roon ay ang sino mang pumasok sa kawan, magiging ligtas o maliligtas. Tama po. Hindi po sinabing ang pumasok sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Kapatid na ron at mga kaibigan, ang kawan po na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na dapat pong pasukan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. At hindi po natin yon sariling opinyon, mga kaibigan, kundi yan ang mababasa natin sa Biblia. Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Gawa 20:28 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito ang ating mapapakinggan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya kapatid na ron at mga kaibigan, hindi po maiiwasan ng sino man. Ano po? Nais po naming ipagdiinan sa inyo. Hindi po maiiwasan ng sino man ang pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo kung talagang hinahangad po natin na magawa yung tunay, yung karapat-dapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tama po kayo, kapatid na Lemuel. At mga kaibigan, ang higit po sa lahat, ang pagpasok po sa Iglesia ni Kristo, ang katotohanang makapaghahatid sa tao sa kaligtasan. Ito po ang dahilan at sa kabila ng mga masasamang pangyayaring nagaganap sa buong daigdig, ang Iglesia ni Kristo po patuloy sa masiglang paglilingkod at mga pagsamba sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya nga, kapatid na Lemuel, palibhasa, sinasampalatayanan po natin Apo. na bilang mga hinirang ng ating Panginoon Diyos ay kayang-kaya tayong iligtas ng ating Panginoon Diyos pagdating po ng araw ng paghukom. Lalong magaan po sa Kanya Apo. na iligtas po ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa anumang mabibigat na suliraning kinakaharap po ng sanlibutan. Kaya tama po yung reaksyon ng marami po nating mga kapatid sa iba't ibang dako. Ano man ang maranasan po nila, kalmado, Tama po. panatag po yung Payapa kanilang po. kalooban. Kapatid na Lemuel, ano po ba ang maaasahan ng mga tunay na kaanib po sa Iglesia ni Kristo na kapag ka sila po ay patuloy sa mga pagsamba, patuloy po sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, magkasunod-sunod man yung mga kabalisahan, yung mga hindi magagandang nangyayari sa paligid po nila? Alam nyo, kapatid na ron at mga kaibigan, napakapalad po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na namamalagi po sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ano man po yung kanilang kinakaharap na sitwasyon. At yan po ang pinatutunayan dito po sa aming babasahin sa inyo. Sa awit 112, 1, 6 hanggang 7, mula po sa saling Amplified Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito po ang nakatala. Pakinggan ninyo. Purihin ang Panginoon. Aleluya. Mapalad, maligaya, may mabuting kapalaran. Dapat kainggitan ang tao na natatakot, may pagpipitagan at sumasamba sa Panginoon, na labis na nasisiyahan sa kanyang mga kautusan. Hindi siya makikilos magpakailanman. Ang matuwid na walang ikinokompromiso, ang tapat na may mabuting katayuan sa Diyos, ay mapapasawalang hanggang gunita. Hindi siya matatakot sa masasamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na nakapirmi, na nagtitiwala, nakahilig at nananalig sa Panginoon. Mga kaibigan, wala pong dahilan para matakot sa mga masasamang balita, anumang balita yan, kung tayo po ay kaanib sa Iglesia ni Kristo na laging sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Yun ang katunayang tayo'y matatag. Tayo'y lubos na nagtitiwala sa tunay na Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kaya nga po sa Iglesia ni Kristo, walang humpay ang mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos na nakapagdudulot po sa Kanya ng kaluwalhatian. At pansamantala, kapatid na ron, ito ay temporary lamang. Mga kaibigan, habang meron pong enhanced community quarantine, ito po'y isinasagawa sa kani-kanyang tahanan
ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng Pangulo ng Sambahayan. Dito po ay patuloy na tinatanggap ang mga salita ng Diyos. At dito, isinasagawa po ang mga pananalangin na yun naman po ang lalong kailangan natin sa panahon ngayon. Mga kaibigan, pinakahahangad po namin na makapiling namin kayo sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa pamamagitan po nito, makatitiyak tayo ng pagsaklolo ng ating Panginoon Diyos. Lalo na po sa panahong ito, na napakaraming suliraning dinaranas ang tao sa daigdig at humaharap tayo sa pambuong mundong krisis. At higit po sa lahat, makatiyak tayo na sasaklolohan at ililigtas ng ating Panginoon Diyos sa araw po ng paghuhukom. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong iniimbitahan na panoorin po at pakinggan ang aming po mga programa sa iba't ibang media platforms katulad po ng telebisyon, sa radyo, maging sa internet. Pagbisita nyo po sa mga Iglesia ni Cristo websites. Halimbawa po, incmedia.org, pasugo.com.ph at iglesianicristo.net. At maging sa aming mga YouTube channel, gaya po ng Iglesia ni Cristo Evangelical Mission at Iglesia ni Cristo News and Updates. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pero bago po tayo matapos, tayo po ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Opo. Patuloy pong ginagamit na kasangkapan ng programang ito Opo. para ihayag po sa amin ang iyong mga katotohanan. Amen. Mga salita mong patuloy nagbibigay po sa amin ng pag-asa. Opo. Mga katotohanan mong nagpapalakas loob po sa bawat isa. Amen. Patuloy naming hinihiling sa iyo. Iligtas mo po ang bawat isa sa amin. Opo. Sa anumang nangyayari sa amin pong paligid. Opo. Higit sa lahat, iligtas mo po kami pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Makasama din po namin ang aming mga mahal sa buhay. Opo. Ang mga kamag-anak po ng iyong mga hinirang. Opo. Maging ang mga sumusubaybay sa pagkakataong ito. Amen. Ingatan mo rin po higit sa amin ang pinakamamahal po naming kapatid. Opo. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Patuloy pong mapangunahan kami Opo. sa sakdal na mga paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po magalang na naming hinihiling Opo. sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesukristo, amin pong tagapagligtas. Amen. Amen.